Good afternoon, everyone. I will be discussing the Chapter 9, the School Head in School-Based Management, or SBM. So, here are the learning outcomes. At the end of this chapter, you should be able to explain the meaning, advantages, disadvantages, and demands of SBM, state practices aligned to SBM, and explain the roles, functions, and competencies of school heads in SBM. And here are the introduction. The Local Governance Code of 1991, Republic Act 7160, provided for a more responsive local government structure through a system of decentralization where local governments are given more powers, authority, responsibilities, and resources. Ang system po na ito ay mas binibigyan ng power ang mga school heads and communities para magawa ng mga decision that directly affecting the learnings and the development of A students. And ang pag-implement din ng SPM ay it brings both rewards and challenges, mas lalo na sa mga school heads who play a critical role in this process. Sa Mabuhay Elementary School daw po had a very low mean percentage or score or NPS in the last grade 6 exit examination. Pupil tardiness and absences are rampant. Truancy is another problem as some pupils cut classes because they spend their time playing video games in the computer shops nearby. Absences are also very rampant. Children claim they are told to absent by their parents to do rice planting and harvesting. So sa Mabuhay Elementary School daw po ay merong they have a very low mean percentage score or MPS kung saan ito yung mga evaluation or examination. Dito makikita yung mga scores ng mga students and dito makikita yung mga scores, yung mga records nila. Then, dun daw po sa elementary na yun ay madalas huli sa klase and madalas nag-a-absent sa mga students and nagsisinungaling pa na pinapa-absent ng magulang pero ang kadahilanan ay yung iba ay naglalaro lang ng mga video games sa computer, nagko-computer shop and yun yung pinakang dahilan kung bakit sila mga nag-a-absent. So, feeling helpless, Ms. Ligaya called on teachers, parents, and leaders of the community for a meeting. In the meeting, she presented the problem of the school and asked for help to improve school performance. These were many suggestions given. So, these were written down in a simple matrix like the one below. So, si Ms. Ligaya ay nag-meeting siya sa mga teachers, parents, and the leaders of the community para malaman ng mga teachers, ng mga leaders, ng mga parents, and leaders ng mga community kung ano yung problem ng mga students sa schools. And ito po yung matrix na sinasabi na which is, so number 1, ang problem daw po is tardiness or pagkahuli sa klase. So, ang kadahilanan po or cause is late rising due to TV, distance at home to school, and computer shop. So, dahil sa pagnonood ng TV, pag minsan nahuhuli na sa klase, and sa layo din ng bahay, ng distansya, kung gaano ba kalayo, then meron din mga students na mga naglalakad lang, and dahil sa computer shop, sa paglalaro ng mga video games, yun ang mga kadahilanan kung bakit mga nahuhuli sa klase ang mga estudyante. Then, ang objectives po na nakalagay dito ay to reduce tardiness to 0. So, para mabawasan, ang goal nila is para mabawasan yung mga nahuhuli sa klase, maging 0 na yung mga mga estudyanteng nahuli sa klase. Then the activity, talk to parents in homeroom. So ito yung tinatawag nating PTA na kung saan sinasabi sa mga estudyante kung ano ang problema ng mga estudyante, kung saan sinasabi ng mga teachers kung ano ang problema ng mga estudyante sa school. Parents to limit TV viewing, PTA to meet with computer shop, owners not to allow students in shop from 6:30 a.m. during school hours. So, ito yung mga activity na sasabihin nila sa PTA meeting na lilimitahan nila ang pagpapanood ng TV lilimitahan nila ang pagpapanood ng TV sa mga bata and
masalo na sa yung mga PTA or mga parents or leader of the community ay pwede nilang kausapin yung mga namamahala sa computer shop para na ang mga estudyante ay hindi pwede maglaro simula 6:30 AM hanggang 5 PM para makapasok ang mga estudyante sa school. And sa persons involved naman na nakalagay dito ay mga PTA officers, teachers, and school heads. Then sa time frame, PTA meeting on March 15 and March 30. So sa expected outcome po ay zero tardiness. Ito naman ang pangalawa na ang problem daw ay absenteeism. So ito yung mga nag-a-absent na mga estudyante. So ano nga ba yung dahilan nito? Games and computer shop, pupils lack of internet to go to school, work in the farm. So ang mga dahilan nito ay mga paglalaro ng mga bata sa mga computer shop and sa siguro doon sa school nila mahina lang ang signal kaya hindi na sila ginaganahan magpasok. Then ang others naman is tumutulong naman yung mga ibang estudyante sa kanilang mga magulang. So ang objectives po dito ay to reduce unexcused absences to zero. So ito yung mga absence na hindi naman excuse para mag-absent yung mga bata, yung tulad na lang ng paglalaro lang ng mga video games at sa pag-attend ng school dahil lang sa mahina ang signal. Then sa activity ay present problems and seek solutions in PTA meeting. PTA talk to computer shop owners. So ito nga yung kanina rin na i-present yung mga problema sa mga parents and para magkaroon din ng solusyon, siguro bibigyan din sila mahuhingi din ng mga suggestions sa kanila para masolusyonan yung problema na yon. Then katulad na ang sabi ko kanina, kakausapin nila yung mga computer shop owner na limitahan ng oras masalo na sa mga estudyante ay dapat pagbawalan na paglaro sa mga computer shop ng simula 6:30 AM hanggang 5 PM sa oras ng pasok ng mga students. Then, ang mga persons involved po dito ay mga PTA officers, teachers, and school heads. So, ang mga resources po na kailangan ay video clips, games, and references. So, sa time frame po, kung kailan magaganapin ang meeting ay March 30. Then, yung isa naman po ay masyadong malabo sa aking book. Pwede nyo itong tingnan sa page 96. So, dito naman ay alamin natin ang meaning ng School-Based Management or SBM. Miss Ligaya, the school head, is smart. She knew she couldn't solve the problem all alone, so she involved the teachers, the parents, the student leaders, and leaders of the community. She knew that by involving them, these members of the school community will feel a sense of importance and a sense of ownership. Because they were the ones directly involved with the problems, they themselves were in the best position to solve the problem. The action that Miss Ligaya took are all in accordance with school-based management. So, sinabi dito na si Miss Ligaya ay ang talino niya dahil nagpatawag siya dahil hindi niya sinolve yung problem na yun nang siya lang dahil sabi nga there are no man is in an island. So hindi mo kayang solusyonan ang isang problema kung ikaw lang mag-isa. Matalino si Miss Ligaya dahil nagpatawag siya ng PTA meeting and sinama niya doon sa PTA meeting na yun yung mga parents, the students leaders, and sa leaders ng community para mas masolusyonan ang problema na yun. Maganda yung ginawa niya dahil yung pinakang ginawa niya, yung action na yun is accordan siya ng School-Based Management or SBM. So what is School-Based Management? School-Based Management is a decentralized
management initiative by developing power or authority to school heads, teachers, parents, and students. SBM is a strategy to improve education by transferring significant decision-making authority from the DepEd Central Office, regional offices, division offices to individual schools. SBM provides principals, teachers, students, and parents greater control over the education process by giving them responsibility for decisions about the budget, personnel, and the curriculum. Through the involvement of teachers, parents, and the other community members in these key decisions, SBM can create more effective learning environments for children. So, sinasabi po dito na ang ibig sabihin po nito ay ang pagtatransfer ng responsibility, authority, and decision making from a central government to local government. So, yung katulad din ng mga sinabi ko kanina, binibigyan nila ng power ang mga school heads, parents, students leaders, and community leaders para binibigyan nila ng power na magdesisyon sa mga students and sa pag-develop din ng learning ng mga students. So ngayon naman ay ang SBM and the principle of subsidiarity. SBM is in keeping with the principle of subsidiarity, which states that it is the people at the lowest level who will know best their problem and so are in the best position to address the same. So this tenet holds that nothing should be done by a larger and more complex organization, which can be done as well by a smaller and simpler organization. In other words, any activity which can be performed by a more decentralized entity should be done by the more decentralized entity. So, ang sinasabi ko dito ay yung mga nasa higher ups or yung mas malalaking organization ay hindi na kailangang ma-involve dahil kaya naman itong ma-resolbahan ng mga smaller organization. Mas lalo na doon sa mga smaller organization na yun ay mas alam nila kung ano bang way ang mga kailangan gawin para mas masolusyonan ang problema. So, ang sinasabi lang dito ay hindi na kailangan ng mga higher ups organization na ma-involve dito. Ngayon naman ay ang advantages of SBM. The following are strengths of SBM. The first one is allow competent individuals in the schools to make decisions that will improve learning. Ito po ay isang localized decision making na kung sino yung mas familiar sa mga sa mga students needs and sa school environment ay sila yung kaya mag-implement ng effective strategies na ang tinutukoy dito ay mga students leader, mga learners, mga parents, and leaders of the community. Ang pangalawa naman ay ang give the entire school community a voice in key decisions. Kasama dito yung mga parents, teachers, and sometimes ang mga students, a voice in the key decisions na kung saan merong sense of collaboration na nangyayari na binibigyan ng voice yung mga tao in community para ibigay yung kanilang mga opinion sa problema. Ang pangatlo naman po ay focus accountability for decisions. Ito po yung responsibility ng mga taong nagawa ng mga desisyon. At ang pang-apat naman po is lead to greater creativity in the design of programs. Ito naman po, ini-encourage ito yung mga greater creativity in designing of a program na nami-meet yung mga unique needs ng isang school. Ang panglima naman ay ang redirect resources to support the goals developed in each schools. Dito naman ay yung dito ini-ensure yung mga funding and mga efforts ay dapat naka-align sa objectives ng isang school. Ang pang-anim naman is lead to realistic budgeting as parents and teachers become more aware of the school's financial status, spending limitation, and the cost of its programs. Dito naman po ay yung mga parents at teacher daw ay mas lalong na-inform sa mga
financial status, is spending limitations, and sa mga program costs, and ang pagkakaroon ng at ang transparency na yun ay it can leads to a better financial planning. At ang pangpito naman ay ang improved moral of teachers and nurture new leadership at all levels, yung by involving teacher and staff in decision making and recognizing their satisfaction. Sabi nga, it nurtures new leadership at all levels as individuals are given opportunities, binibigyan sila ng opportunity para to take on leadership roles, and meron din sila mga responsibilities. Yung mga strength na ito ay hina-highlight on how SBM can lead to a more effective, responsive, and collaborative school environment that prioritize students' learning and communities' involvement. Dahil daw sa SBM, ang decision-making authority ay umiikot na lamang sa mga school heads, teachers, parents, and sa mga students. Hindi na kailangan ng mga involvement ng ibang mga tao maliban na lang sa mga teachers, parents, school heads, and sa students. Yung mga mas lalong mamimit nila yung mga needs ng isang community and ng school. Dahil dito, mas malalaman nila kung ano ba yung vision or mission ng isang school. Nakakatulong ang involvement ng mga stakeholders. Ang pinakang proof nito ay ang pagkakaroon ng number of classrooms built in schools na dahil sa successful partnership ng schools sa mga communities. SBM, mas napapabilis yung mga problems and need ng isang school dahil sa at yung mga specific personalities and cultures are taken into consideration. Hindi na nila kailangan ng answers sa mga higher ups para yung mga problema nila ay masagot, dahil ang involved na mismo ay ang SBM na ang mga teachers, parents, school heads, and mga students ang nakapaloob doon. So sila na yung hihingian na ng mga opinion or ng mga answers, yung schools and communities doon sa problem na yun. Sila mismo yung magtutulong-tulong to resolve the problem, and hindi na matatagalan pa dahil meron na tayong tinatawag na SBM o School-Based Management. Sa SBM ay mas binibigyan ang may responsibility na sa pagpaplano at sa pag-implement ng school improvement plan ay ang school na. School na ang may responsibility sa lahat, hindi ang DepEd offices, dahil school ang mas nakakaalam sa problema na yon at kung paano solusyonan ang problema na yon. School din ang kayang they know how to determine the number of kind of teachers na papasok doon sa school na yon, at yung mga kailangan pa, kung anong klaseng mga materials and mga kailangan pa ng school na yon. So next is legal basis of SBM. The Philippine Constitution provides that Congress shall enact a local government code that will institutionalize a system of decentralization, Article 10, Section 3, whereby local government units shall be exceeded more power, authority. The Local Government Code in 1991 is a fulfillment of this constitutional provision. Parang before Republic Act 9155 in 2001, which decentralized education through school-based management. Local governance units already had authority. This act transfers power, authority, and resources sa mga school levels, lalo na sa mga school heads, teachers, community leaders, and parents. Sila yung mas suited na magresolba ng mga local issues. Kaya sa kanila binigay ang power, authority, at mga resources ng school, dahil sila ang mas makakaalam or sila yung mas kayang magsolusyon kaagad-agad sa mga local issues. So here are the conditions for the success of SBM. Teachers
school heads must be given the opportunity to make choices. They must actively participate in school improvement planning. So, dapat meron silang authority na magpili ng mga strategies na alam nilang mas makakatulong pa sa enhancement ng educational outcome. Ang sunod naman po ay the involvement of parents and teachers must be strongly encouraged and highly welcomed. Dahil sila yung magsusuporta sa mga students learning at sa pagde-develop din ng isang school. Ang sunod naman ay ang stakeholders must participate in the development of a school improvement plan. They must have a say on resource allocation to meet specific needs. So, kailangan daw po yung mga stakeholders ay nagpa-participate sa mga sa development ng school improvement plan dahil sila yung kaya ding sabi ko kanina, sila yung kayang mag-implement ng mga effective strategies and malay natin yung iba sa kanila is meron pang mas maisip na better strategies para mas magawa ng maayos yung mga kailangan gawin. Ang pang-apat naman is higher authorities must actively encourage thoughtful experimentation and innovation in an atmosphere where mistakes are viewed as learning experiences. They must be willing to share their authority with the academic and the larger community. So, parang ang ibig sabihin nito is mistakes should be seen as a learning opportunities rather than failures. Na dapat ang mistake na yun is gawin mong motivation para mas kailangan mo itong makita as a learning opportunities, hindi yung hahayaan mo na lang na failure yung bagay na yon. At pwede nitong ma-enhance ang problem solving capabilities ng isang bata. Ang pinakanghuli naman po ay the teachers must develop reflection and problem solving. Professional development enhances their ability to address challenges within the school environment and adapt to changing educational needs. And by fulfilling these conditions, SBM can effectively decentralize decision-making in education, empower local stakeholders, and ultimately the quality of education provided at the school level. So, meron pa din pong addition na base naman sa international experience and meron din po ditong functions of school heads and yung mga roles din. Mababasa nyo ito sa page 100. And yun lang po, that's all. And the discussion 2 will discuss the remaining topics. Bye-bye!